Yan. Dito po. Purihin ng Panginoon. Po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa tahanan na ito, ang bahay ni nanay at bahay ni tatay. Ito po sila, no, para makita nyo lang po, ano. Yan. Dahan-dahan. Baka sabihin nyo, wala akong kasama. Yan. Yan po si nanay, ang may-ari ng bahay. At si tatay po, yan, no. Isa po siyang bedridden na mayroong karamdaman. Yan. At kasama po yung pamangkin. Yan. Yan. Purihin ng Panginoon. God is good. All the time. Okay? Yang buhay, yan ay bigay ng Diyos. Dahil ang buhay natin, galing sa Diyos, marapat lamang gamitin natin ang buhay na yan para sa Diyos. Sa takbo ng mundo ngayon, mga kaibigan, taliwas ang nangyayari. Imbis na gamitin nila yung buhay na pinagagamit ng Diyos sa kanila, ginagamit nila sa ibang bagay. Halimbawa, yung mga nagdodroga. Alam naman natin yung droga, wawasakin ang buhay mo niyan. Marami na po akong nakitang mga ganyan. Na dahil sa droga, yung iba, may namatay, at yung iba, meron nakakulong, at yung iba, mga, yung buhay, magulo na. Isa lang po yun na, droga lang. Imbis na yung buhay nila, gamitin natin sa Panginoon Diyos, yun gusto niya eh. Pero ginagamit ng tao ang kanyang buhay doon sa gusto ng diablo. Of course, anong kabaliktaran ng Diyos? Diablo. Kung may Diyos, may diablo. Tingnan po natin sa Biblia ang sabi ni Jesus. Nang panahon na nangangaral po siya sa ibabaw ng mundo, ay nung nandun na sa langit at kausap si Pablo dito sa lupa, nang i-appoint na po si Pablo bilang apostol niya. O ngayon po, we are daily Pablo ngayon, Apostol Pablo, kaya may fiesta, kapistahan ni Pablo. Tingnan po natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ano? Doon sa 26 ng Gawa, sa 16, sabi ni Jesus, tumayo ka. Ang kausap niya po si Pablo. Nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpapatutuho tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa may pakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa kababayan mong mga Hudyo, gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Ang Pilipinas po ay bansang hentil. Kaya ang apostol ng mga Pilipino ay walang iba kundi si Apostol Pablo sa Biblia. Ito, 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Ito, ano? Kung meron Diyos, meron Satanas. Kung may Satanas, may Diyos. Kung may liwanag, may kadiliman. Ang Diyos ay liwanag, si Satanas ay ang kadiliman. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, itinalaga niya si Pablo bilang apostol niya. Anong gagawin ni Pablo? Hindi sumunod siya kay Jesus. Anong gusto ni Jesus? Pumunta ka sa mga kahentilan, mangaral ka. Iligtas mo sila mula kay Satanas
papunta sa Diyos. Mula sa kadiliman, papunta sa liwanag. Ah. Yang nangyayari sa ating mundo, sabi ko nga po, yung katawan natin ito, yung buhay natin, na pahiram ng Diyos, imbis na gamitin natin sa Diyos, saan ginagamit ng tao ang kanyang katawan, yun po ang nasabi ko nga, droga. At marami po akong nakikitang ganyan. Yung sa drugs. Hindi nyo ba alam na nagba-Bible study ako sa habang meron nagda-drugs, nagbebenta ng drugs, at nagsusugal sila? Alam nyo po ba? Anong sabi nila sa akin? Huwag kang lalapit dito. Hanggang dyan ka lang sa kanto. Kung gusto mong mangaral, mangaral ka. Kita nyo? Kanya lang, hindi po ako pwede lumapit sa kanila. Eh bakit? Eh siguro naiya sila. Minsan sa isang pagkakataon po sabi ng isa, mali kayo, nandito si Pastor, makinig muna kayo. Habang wala pa yung kalakal. O sabi ng isa, alam niyo po yung isa na yon na sabi niya, habang wala pa yung kalakal, makinig muna tayo. Nakulong yun. Nahuli. Ngayon nakalaya na. Nahuli. Matagal din. May isang taon yata po nakulong. Makikita mo rin sa kanila yung damdamin na makinig tayo. Pero dahil po ang takbo ng kanilang buhay ay ang droga, dahil doon po yung kanilang buhay. Meron nagtapat sa akin doon, sabi niya, alam mo Pastor, ayaw ko ng trabaho na ito. Wala lang ako pagpipilian, sabi niya. Nagkataon naman, nung kausap niya, buntis yung asawa niya, malapit na makanak. Sabi ko, hindi kung kaya mo ng ganyan, magtinda ng droga. Maghanap buhay ka. Ngayon, ang gawin mo na lang, mamasura ka. Ngayon, huwag ka mamasura dito. Lumayo ka. Para walang makakilala sa iyo ka. Para mabuhay ka ng mahayos. Oh. Pati yung asawa ko, kahit nabuntis, nagbebenta. Dahil yun po ang kanilang pangkabuhayan. Yun nga po sinasabi ko sa kanila, yung buhay ninyo, hindi inyo yan. Buhay yan galing sa Diyos. At ang buhay na yan, na ginagamit natin, ginagamit nyo, ginagamit ko, dapat gamitin lang natin yan exclusively sa Panginoon Diyos. Hindi ginagamit ninyo sa kademonyoan. Oh, anong mangyayari sa inyo niyan? Ilan na po yun nakulong doon, yung iba doon. Patay. Pero meron pa na bago? Wala. Unless isuko mong buhay mo kay Jesus. Mababago ang tao. Maging yung mga karamdaman. Lahat ng tao po nakakaranas ng sakit. Walang taong hindi nagkakasakit. Yan taong malusog, umiin mo ng mga vitamins, nagkakasakit din yan. Yung mga lalo yung mayayaman, exercise, makita nyo mag-exercise sila. Gaganda ng mga ginagamit sa exercise. Pero anong nangyayari? Nagkakasakit din sila. Oh. Walang taong hindi nagkasakit na gumaling na hindi nagkasakit uli. Kasi nga po, nandito pa tayo sa mundong ito na puno ng bakterya. Kung minsan, hindi natin alam, yung mga bakterya pala, kasama sa paligid, sa dinadala ng hangin. Pag nalangap mo yun, hindi mo naman siya nakita, basta lang pumasok sa bibig mo. Maya-maya, nakatinilalamunan mo. Maya-maya, iba na kondisyon. Lahat ng yan nangyayari. Pero,
Pero gamitin po natin ang buhay natin para sa Diyos. Sa wala kang sakit, meron kang sakit, dapat ginagamit po ang buhay natin sa Diyos. Hindi ko sinabi ko huwag kayong maghanap buhay. Maghanap buhay kayo kasi may binubuhay kayong pamilya. Hindi naman po masama ang maghanap buhay. Kaya laging iba naghahanap buhay. Alam nyo naman kung ano. Yung easy money. Hindi ganon. Doon sa mahayos na wala ka na peperwisyo. Yung droga, meron ka ba na peperwisyo? Meron. Wawasagin ng utak mo ng droga hanggang sa mawawala ka sa iyong sarili. Kung may sakit ka, manalangin ka sa Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng magpagaling. Alam niyo po, ang Diyos ang nagtakda ng buhay. Siya nagbigay ng buhay, siya rin nagtakda ng buhay kung kailan ka mamamatay. At ang Diyos din ang magtakda kung hindi ka mamamatay. Kaya kung minsan nagkakaroon po ng mga iba't ibang balita, lalo na po doon sa banda sa amin, yung isang babae po, ang naging girlfriend niya, manager ng isang kumpanya. Nung umiwalay na po yung babae, ayaw nung lalaki. Pero yung lalaki may pamilya po yun. Ang ginawa niya, sinaksak. Alam niyo po ba ilan ang saksak? 29 saksak ang tumama sa babae. Hanggang ngayon buhay. Yung minsan isang saksak lang, patay ka na eh. Yung 29, marami Pero hanggang ngayon, buhay po siya. Kaya yung buhay po, ang nagpapasya ang Diyos. Pero mas maganda, hanggat nabubuhay ka, isuko mo ang buhay mo sa Panginoong Yesus. Mas maganda po yung nakasuko yung buhay mo kay Jesus. Alam niyo po ba yung salitang insurance? Siguro yung, kaya nga ang tawag doon sa insurance, siguro, naninigurado. Pag namatay ka, na-aksidente ka, may insurance coverage ka. Kung meron kang Kristo, yun ang maganda. Kasi po, si Jesus lang ang pwedeng magdala sa langit. Ang sabi po sa 1:14-6, anong sabi ni Jesus? Basahin natin. Ito po Ito. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sige, mayaman ka. Nasa iyo na lahat ang pwede mong pangarapin. Pag namatay ko, lahat naman ang pinangarap mong yan, may iwan naman eh. Baka pagawain pa ng mahal mo sa buhay yan, magpapatayan pa sila. Nang dahil lang sa mana na hindi parehas ang ati-atihan. Pero nangyayari ganyan, pag hindi pantay ang ate. Naalala niyo po ba yung sila, Senator Revilla? Di po ba may pamilya si Don Ramon sa iba? Di ba yung alin ang pinatay? Yung mismong kapatid niya, pinatay niya dahil lang sa pera. Kasi parang nabalitaan po dyan, parang gusto niya na kapag wala na si Don Ramon, si Mr. Anting-Anting, ng Agimat ng Cavite, parang siyang mga ngasiwa. Dahil nakikita niya, napipisil ni Don Ramon yung isang anak. Nagsiyalo sa anak, pinatay yung kapatid. Ano yun? Pero lang. Yung buhay po natin, mahalaga sa Diyos yan. Kaya pinapagamit niya sa atin. Kaya gamitin po natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sa
Unang Korinto chapter 6. Basahin po natin ang nakasulat. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ito. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Verse 20. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Gagamitin mo katawan mo sa demonyo, Satanas. Maluwalhati po ba ang Diyos sa buhay natin? Hindi. Sinong masaya? Natural ang dyablo. Pero ang utos, gamitin mo ang buhay mo, ang katawan mo, sarili mo, ang lakas mo, like everything. Sa nagbigay sa iyo. Sino yon? Ang Diyos. Pero bakit ang ginagawa mo? Binabaligtad mo. Ginagamit mo ang lahat ng kakayahan mo upang ang si Satanas ay mapasaya mo. Pagkatapos magkasakit ka, meron akong nakakausap. Stroke patient po siya. Si Larry. Larry pangalan niya. May 30 years old siya. Sabi ko, ba't ka na-stroke? Ang sagot niya, pinarurusahan ako ng Diyos. Pati Diyos pinagbintangan. Grabe ka, kako. Anong kinalaman naman ng Diyos dyan? Pati Diyos dinadamay mo, kako. Tapos tinanong ko ulit siya, bago ka ba ma-stroke, ano ang buhay mo? Painom-inom, siga-sigarilyo, para bang macho-macho man dating. Kaya ka pala na-stroke eh. Yung katawan mo, sinisira mo sa bisyo. Ngayon nagkasakit ka, kasalanan ng Diyos. Anong nangyari ngayon? Pinagbibintangan mo pa ang Diyos. Ilang taon ka na na-stroke ka ako? 5 taon. O kita mo, buhay ka pa hanggang ngayon? Kaya kung talagang pinarurusa ka, baka nung unang birada pala ng stroke, patay ka na eh. Pero hanggang ngayon, buhay ka. Nakakausap kita. Dapat ipagpasalamat mo sa Diyos yung buhay mo. Hindi yung pinagbibintangan mo ang Diyos sa karamdaman mo. Walang ibang may kasalanan. Ang tao rin po ang may kasalanan kung bakit ang tao nagkakasakit. Walang hingat sa sarili. Kaya gano'n. Walang control. Meron akong babasahin ko. Hindi po tayo pinarurusahan ng Diyos. Binasa ko sa kanya ito. At saka kung binasa din yung unang Korinto 6:19, para maintindihan niya. Kasi, pag bibintangan mo ang Diyos, buti mabait ang Diyos eh. Di mo ba? Si Pablo nga, pumapatay na ng tao eh. Tinatawad pa ng Diyos eh. O yun lang ang bintangan mo ang Diyos, mas lalo kanyang patatawarin kung susuko ka ni Jesus. Kaya sinasabi ko, panahon ng pagsuko, malapit na po dumating si Jesus. Lahat ng signs na binanggit ni Jesus sa chapter 24 ng Mateo, halos nangyayari na pong lahat. Kaya mas maganda, dumating man yung wakas ng buhay, at least meron tayo ni Jesus sa buhay. Kaya sana naman dumating yung wala kang Jesus sa buhay. Iba, tinatatato. Hindi totoo yan. Tattoo yan. Hindi si Jesus yan. Ibig nyo sabihin nyo, nagtato, nagawa niya si Jesus? Mag-isip kayo. Pag nagpatato ka, mukha ni Jesus ka mo, sigurado ka ba mukha ni Jesus yan? Di ba? Ito po, 1:3-17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Si Jesus po yung anak.
Hindi upang atulan ng parusa ang tao. Hindi ko isinugo ng Diyos ang kanyang anak si Jesus, hindi upang atulan ng parusa ang tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Anong layunin ng Diyos? Iligtas tayo. Hindi tayo parurusahan. Kaya wag po kayong magsabi na, pinaparusahan ako ng Diyos, kinakarba ako ng Diyos, kung ano-ano na. Alam niyo po, magsisi kayo. Tingin niyo yung tawad ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi. Malay ninyo, mag-himala ang Diyos sa buhay niyo. Maraming gawa ang Diyos, hindi natin pwedeng tawaran kasi siya lang ang pwedeng gumawa niyan. Yung doktor nga, nagpakadalubasa pero nung magkasakit, namatay din Hindi po ba ganyan? Naalala niyo pa yung dasiging doktor sa UST sa panahon ng COVID-19? Tinamaan ng COVID-19 yun dinakakumpay sa PGH pala, PGH. Ang taguri sa kanya, dasiging doktor. Babae yun. Kasi kung gali nun, habang umiikot siya, nagraraw siya bilang doktor, umahawid siya. Kaya nahaliw ang kanyang pasyente. Tinamaan siya ng COVID-19. Nakumpay sa PGH. Ngayon, ang sabi ng PGH, so pwede ka nang umalis. Umalis. Umuwi. Di nakauwi na. Mga ilang araw, nagkasakit na naman sa bahay. Malupit si COVID-19 Hindi niya iniwala yan. Takbukan niya sa PGH. Namatay din sa PGH. Doktor yon. Meron akong kakilala. Kilala niyo po si Dr. Suke sa San Francisco. Naririnig ko yun. Yan. Taga Pangasinan yun, Nakilala ko yun. Nung nakita ko po, last year lang sabi ko, sino kayong matandang lalaking ito dito ako? Nung ako na yung nakaharap niya, sabi ko, sino ka? Sino ka? Kasi meron po akong alam dito ng doktor ka ako, si Dr. Suke. Ako si Suke. Ikaw ba yan? Payat. Puti ang buhok. Ang sabi niya sa akin, alam mo, nagkasakit ako ng COVID-19. 132 kami mga professional. Ako lang ang nabuhay. Sipin niyo po yan. Ako lang ang nabuhay. Sa 132, nakakumpay sa isang ospital na COVID-19. Sabi ko, laki ng ngiti ng damo, doktor. Hindi ka dyan expect ko Ang hinahanap ko, si Dr. Ikaw na pala yan. Oo, sabi niya. Muntik na ako mamatay. Doon sa Francisco Polyclinic. Kita niya? Walang pwedeng magano sa buhay ng tao. Nasa Diyos yan. Kung hindi ka pa mamamatay, hindi ka mamamatay. Lahat yan gawa ng Diyos. Kung gusto niyang mamatay ka, wala ka naman magagawa Pero mas maganda, hanggat nabubuhay po tayo dito sa lupa, ano man ang problema, dumarating. Talaga may problema Kasi nga may jablo. Kung walang jablo, wala sanang problema. Bakit? Nilikha ng Diyos ang mundo, ang tao, nasa maayos na kalagayan, walang problema. Pero sumusaw na po si Satanas, nagkawindang-windang na ang buhay ng tao. Naging magulo na. Bakit? Yun ang gusto ni Satanas Magulo ang buhay ninyo. Kaya sabi ni Jesus, na parito si Satanas upang wasakin ng tao. Buti na lang, mayroong nagmahal na Diyos sa atin, ibinigay naman si Jesus. Anong naman trabaho ni Jesus? Wasakin ang ginawa ni Satanas sa buhay natin. Unang 1 chapter 3 verse 4. Kaya pala pinadala si Jesus sa buhay natin, verse 8.
upang wasagin ang ginawa ng dyablo sa buhay natin. Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak tayo sa impyerno. Pero, kung mananatiling matigas ang ulo mo, kaibigan, matigas ang dibdib mo, ikaw nang gumawa ng hatol sa iyo. Wala nang kasalanan, maging ang mga mahal mo sa buhay. Ang may kasalanan ikaw. Ang tao ang gumagawa ng kanyang kapalaran. Kaya pagdating sa harap ng Diyos, pagdating ng paghuhukom, bawat isa aharap, bawat isa magsusulit sa harap ng Diyos. Hindi ka pwedeng magturo, hindi mo pwedeng ituro ang asawa mo, ang anak mo, ang kapitbahay mo, yung ginawa mo, doon ka aatulan ng Diyos. Kaya kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na po ng pagsuko. Suko na po natin ang ating buhay. Bakit ko sinasabing isuko ang buhay? Eh wala naman tayong magagawa eh. Ako, lagi ko sinabi, lahat naman tayo mamamatay eh. Mas maganda, mamatay tayo na may Jesus sa buhay. Kesa mamatay ka na wala kang Jesus. Kumbaga sa labanan sa sugal, ikaw ang talo. Eh yung may Jesus, panalo yun. May Jesus eh. Hindi po matama. Dapat ganun na gawin natin. O nanay, tinatanggap mo ba si Jesus? Amen. Tinatanggap mo nanay. Ikaw sister. Tinatanggap mo ba Panginoon Jesus sa buhay mo? Ano po? Yan. Amen. Pareho nila tinatanggap. Eh bakit? Eh yun lang naman ang kailangan eh. Yung pagtanggap. Minsan, kaya ayaw pong isuko ang buhay ng tao kay Jesus. Alam niyo po kung anong dahilan? Kung minsan sabi ng tao, ay, wag muna at saka na lang. Meron silang, ano tawag doon? Parang reserba. Wag muna ngayon, saka na. Dapat hindi. Mas maganda kung isuko mo buhay mo, kung may problema ka, meron kang Jesus. Panguli. Ang sabi ng ating Panginoong Heso Kristo sa 11 ng Mateo, verse 28, anong nakalagay po rito? Basahin natin. Ano? Panguli na lang po ito. Ano? 11:28 ng Mateo. Ano sabi ni Jesus? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lupang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kita niyo po. Lahat ng may problema. Problema yun, yung mga pasanin. Kahit anong klase yan, problema yan. Ano sabi ni Jesus? Alin kayo? Lapit kayo. Kaya ayaw lumapit ng tao kay Jesus kasi nga, hindi sila hanggang sumunod. Yun ang totoo. Kasi pag lalapit ka kay Jesus, ito tandaan nyo ha, kailangan handa kang sumunod. Hindi po pwede yung lumalapit ka na hindi ka susunod. Ano yung bubulahin mo siya? Alam lahat ng Panginoong Yesus yan. Wala pong may tatago sa Kanya. Walang may lilingit sa Kanyang harap. Lahat ng ginawa natin, masama man at mabuti, sabi po sa Biblia, ipagsusulit natin pagdating ng araw. Meron pong araw ng Judgment Day. Doon, wala na second chance doon. Judgment na yun eh. Pero hanggat nandito pa tayo sa lupa, ito po yung chances na binibigay ng Diyos. Ano lang ang gagawin? Accept Christ sa iyong buhay bilang Lord and Savior ng iyong buhay. No, kaibigan? Sana. Huwag nyo na pong patagalin. Kung mahari, habang nanonood kayo video, tanggapin nyo lang. Mas maganda po. Okay po ba? Siyempre naman, okay. God is good all the time. All the time, God is good. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin. Sa linaw lang yung turo at aral,
na dapat kami isuko ang buhay namin sa iyong anak na si Jesus. Pagsisiya ng aming mga kasalanan. Sapagkat kung hindi namin susuko, in the end, kami rin po ang matatago. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede po kayo mag-comment pero wag lang kayo magsalita ng pangit na salita. Kung maaari mag-comment kayo, mga biblical din po para masagot ko sa paraan ng biblical, ano? Mag-like kayo kung gusto niyo i-like. Mag-share kayo kung gusto niyo mag-share. Mag-subscribe kayo kung gusto niyo mag-subscribe. Ganito na lamang po itong ating munting programa, ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan ayon sa salita ng Diyos sa Biblia. Ako po, minsan pa, ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye!